Samantala, negosasyon hinggil sa Trans-Pacific Partnership o TPP nagtapos na ngayong araw. Ang kabuang detalye ay ihatid sa atin ni Jade Miguel, live. Yes, Kathy, na kumpleto na nga ng mga miyembrong bansa na kabilang sa Trans-Pacific Partnership o TPP ang kanilang negosasyon sa unang araw pa lamang ng APEC meeting dito sa bansa. Isa sa mga layunin ng TPP ang pagbubuo ng Free Trade Area of the Asia-Pacific o ang tinatawag na FTAAP na siyang magbubukas sa mas malayang pagkikipagkalakalan sa buong rehiyon sa Asia-Pasipiko. Hindi man kabilang ang ating bansa sa TPP, sinabi ni Doris Magsaysayho na chair ng APEC Business Advisory Council o ABAC na lahat naman halos ng bansa sa rehiyon ay sumisigla ang ekonomiya at magkakaroon din ng bawat isa ng oportunidad para mas pagandahin ang daloy ng kalakalan. Samantala, hindi pa naman tuluyang nagkakabisa ang TPP dahil kailangan pa itong maratipikan ng Kongreso ng bawat kabilang na bansa. Ngunit sa oras na gumulong na ang TPP, lilikha ito ng pinakamalaking free trade area na bubuo sa 40% ng pandaigdigang ekonomiya. Isa namang oportunidad ito para sa Pilipinas na magpahayag ng kanilang kagustuhan na mapabilang din sa TPP dahil kasalukuyan ngang ginaganap ang mga serye ng pagpupulong ng APEC dito sa bansa. Ngunit ayon kay Dr. Shalito Habito, pinuno ng USAID Trade Related Assistance for Development o TRADE Project, kailangan muna natin matukoy kung ano-ano ang maiaalok natin sa aspekto ng kalakalan. Naniniwala naman si Habito na maganda ang tsansa natin sa mga susunod na diskusyon na gaganapin sa Lima, Peru. Ang tanong na lamang daw ay kung kailan magbubukas ang TPP sa pagsali muli ng ibang ekonomiya. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa World Trade Center. Ako po si Jade Miguel nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.